Ang kaluluwa. Bhagavad Gita 2:23 hanggang 24 salin sa Tagalog. Ang kaluluwa ay hindi kailanman mapuputol-putol ng anumang sandata. Hindi rin siya masusunog ng apoy, mababasa ng tubig, o matatangay ng hangin. Paliwanag. Walang uri ng sandata, mga espada, apoy, ulan, buhawi at iba pa ang makakapaslang sa espiritual na kaluluwa. Lumilitaw na noon ay may iba't ibang uri ng sandata na gawa sa tubig, lupa, hangin at ether, bukod pa sa mga modernong sandatang gawa ng apoy. Maging ang mga nuklear na armas sa makabagong panahon ay maituturing na mga sandatang gawa sa apoy. Ngunit sa sinaunang panahon ay mayroon ding mga sandatang gawa sa iba't ibang uri ng material. Ang mga sandatang gawa sa tubig na wala na sa kaalaman ng makabagong agham ay ginagamit noon upang salungatin ang mga sandatang gawa sa apoy. Wala ring kaalaman ang modernong siyensya tungkol sa mga sandatang gawa sa buhawi. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kaluluwa ay hindi kailanman mapuputol o masisira ng alinmang uri ng sandata, gaano man ito kasopistikado. Hindi rin kailanman maging posible na putulin o paghiwa-hiwalayin ang individual na kaluluwa mula sa orihinal na kaluluwa. Subalit hindi maipaliwanag ng mga mayabadi kung paano nagsimula ang individual na kaluluwa sa kamangmangan at saka nalambungan ng ilusyong enerhiya. Dahil sila ay mga otomatikong individual na kaluluwa, magpakailanman. Sila ay likas na madaling matakpan ng ilusyon at sa gayon ay mapahiwalay sa pakikisama sa kataas-taasang Panginoon. Tulad ng mga alingas-ngas ng apoy na bagaman pareho ang katangian ng apoy ay madaling mawala kapag mahiwalay dito. Sa Baraha Puranya, ang mga nilalang ay inilalarawan bilang mga hiwalay na bahagi ng kataas-taasang isa. Sila ay palaging ganyan, ayon din sa Bhagavad Gita. Kaya kahit matapos silang mapalaya mula sa ilusyon, ang nilalang ay mananatiling may sariling pagkakakilanlan, gaya ng mga ipinakita sa mga aral ng Panginoon. Kay Arjuna, si Arjuna ay napalaya sa pamamagitan ng kaalaman mula kay Krishna, ngunit hindi siya kailanman magiging kaisa ni Krishna. Bhagavad Gita 2:24 salin. Ang individual na kaluluwa ay hindi matitinag, hindi matutunaw, at hindi rin masusunog o natutuyo. Siya ay walang hanggan, nasa lahat ng dako, hindi nagbabago, hindi na igagalaw, at laging nananatiling pareho magpakailanman. Paliwanag. Ang lahat ng katangian ito ng atomikong kaluluwa ay malinaw na nagpapatunay na ang individual na kaluluwa ay isang walang hanggang maliit na bahagi ng espiritual na kabuuan at siya ay mananatiling ganoong atomikong kaluluwa magpakailanman na hindi nagbabago. Ang teorya ng monismo na lahat ay iisa ay mahirap ipatupad sa kasong ito sapagkat ang individual na kaluluwa ay hindi kailanman inaasahang magiging ganap na kaisa sa isang buo o pantay-pantay na anyo. Matapos malaya sa material na karumihan, maaring piliin ng atomikong kaluluwa na manatili bilang isang espiritual na sulyap sa maningning na liwanag ng kataas-taasang persona ng Diyos. Ngunit ang matatalinong kaluluwa ay pinipiling pumasok sa espiritual na planeta upang makisama sa kataas-taasang persona ng Diyos. Ang salitang Sarvagata, nasa lahat ng dako, ay mahalaga dahil walang pag-aalinlangan na ang mga nilalang ay matatagpuan sa buong nilikha ng Diyos. Sila ay nabubuhay sa lupa, sa tubig, sa hangin, sa ilalim ng lupa, at kahit sa loob ng apoy.
Ang paniniwalang sila ay namamatay o nadidisinfekta sa apoy ay hindi katanggap-tanggap dahil malinaw na sinasabi rito na ang kaluluwa ay hindi nasusunog ng apoy. Sa makatuwid, walang duda na may nilalang din sa loob ng araw, sun planet, na may mga angkop na katawan upang doon mabuhay. Kung ang araw ay ganap na walang nilalang, ang salitang Sarvagata na ang mga nilalang ay nasa lahat ng dako ay mawawalan ng saysay. Haribol.